napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, hihimayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Ay, talagang binaon at pinakain ng alikabok si Jinggoy Estrada. Oo, so ito, panoorin natin itong, ano mo, si Marcelo ba to? Marcelo ba? Anong pangalan nito? Marcelo. Oo, ito. Kong, bumati mo na kayo sa ating mga taga-subaybay ngayong araw ng Biyernes. Maganda. Ito, sino to? Nakalimutan ko. Umulan din. Yun, si Marcoleta. Marcoleta. Ito, panoorin natin pagsupalpal niya kay Jinggay. Kay Jinggay. Ako, Ma'am Lodi, magalang si Arap, Ma'am Lodi. Untog Barangent Group. Mga bayaran nga yan, Jay. Ang mga jukebox vlogger na, ano to, Ensaymada vloggers, parehas lang yun. Ganun ba yun? Ganun pala yun. Ayaw maging jukebox vlogger kung yan pala ibig sabihin ng jukebox. Hindi ko kasi gets yung jukebox na yan. Basta ako, okay na ako sa ganito sa maging bayaran vlogger. Di baling walang nanonood. At least kumita man lang ng konti dito sa YouTube. At least hindi binabayaran yung prinsipyo ko, di ba? So, panoorin natin to. Ulit po na hapon ng Biyernes sa ating lahat. Oo. Sana po yung maganda ang kalagayan rinyo. Kahit na po napakainit po ng panahon. Pinag-uusapan namin kasi kayo na, Kong, yung statement itong si Jonathan Morales, yun daw nagbulgar nung PDEA document leaks. Ang Kamara ho ba, wala siyang planong imbitahan din? Wala kayo narinig. Pa kasi Senado, mukhang pangatlo ata sa Lunes, maiimbitahan na naman daw nito. Lunes pala, no? Okay pala yun, Lunes. Ano bang dapat na gawin doon? Nagtataka nga po ako kung hindi ko naman alam. Kasi yung resolusyon, ang unang layunin ng investigasyon ay yung Alitagtag Drug Hall. Nagtataka lang ho ako, bakit nauwi doon sa kanyang ibinubulgar na sinasabing sangkot nga po ang Pangulo, artistang si Marcel Soriano, doon sa dokumentong hawak daw po niya na inilabas din ng ilang mga nasa social media. Yun po ang aming pinagtatakhan ngayon kung ito ba ay itutuloy-tuloy pa po ng Senado. Kala ko naman ang pinag-uusapan natin yung pag-undertake ng hearing. Paano ba yung pag-hearing doon sa pinag-uusapan ng PDEA leaks yun eh? Opo. Medyo sensitive issue yan, Kong. Sabi nga namin, doon kami pumunto kanina, doon sa kapag isang tao, kasi parang tumatayo siya ang witness, dapat palang isang witness ay merong direktang kabatiran sa isang bagay na kanyang sinasabi o kanyang nasaksihan. Hindi po niya sabihin na ito ang sinabi ng ganito, sinabi ng ganyan, narinig ko po. Yun ho yung mga binabanggit lamang namin kanina. Ay, narinig ko naman si Senador Bato yata, sinasabi niya parang sa kanyang opinion ay parang pinatibayan naman niya yung authenticity ng dokumento. Tama ba yun? Hindi ko lang po narinig. Baka yung panghuling itong hearing. Kasi ako nakikinig dyan. Ang sinasabi ng iba, hindi totoo yan. Produkto yan ng artificial intelligence. Ngayon, siguro physical examination nung dokumento, nakikita nila na talagang sinerox mula sa isang original, pati raw yata yung butas ng puncher na kung saan ito pala naka-file na pero mukhang nung kinuha, isinerox, kaya pati yung butas nakuha, di ba? Yung butas na po. Maliwanag sabi nila, hindi naman magiging produkto ng ng artificial intelligence. Pati yung butas ng puncher. Talagang galing na sa isang original document. Okay. Kaya lang nananatiling Xerox yata yun, di ba? Opo. Pero alam mo, sa law on evidence, meron namang pagkakataon na yung isang secondary evidence, kasi ang tawag na dyan, secondary evidence na lang eh. Okay, opo. Paano mo may establish yan na maging isang ebidensya na pwedeng tanggapin? Yung maging katanggap-tanggap. Dapat yun ang issue eh. Oo. Bago sila magpatawag ng kung sino-sinong personalidad, i-determine muna nila sa magitan ng mga
umiiral na patakaran. Shoutout may establish na yung dokumento na yon ay talagang pwedeng tanggapin bilang isang valid at isang mapagbabasihang ebidensya. Opo. Pagkatapos nun, tsaka na lang kayo magpatawag. O ito, valid na to, authenticated na to. Tsaka tayo magpatawag. Ano bang nilalaman itong dokumentong ito? Opo. Sa ngayon kasi, tama naman yung sinasabi ng iba na ito ay dapat nanggaling sa personal knowledge nung nag-ulat. Mukhang yung testigo ngayon na parang former officer ng PIDEA ay gumawa lang ng ulat base sa informasyon na natanggap niya sa kanyang confidential informant. Yes, opo, informant. Sa mga tweet, ang nakakaalam lahat nun na merong personal knowledge ay yung confidential informant. Yes po. Sa mga tweet, kailangan lumitaw yon. Okay. Kaya lang, sa nature kasi ng trabaho ng isang informant, talagang hindi siya dapat na ipinakikilala. Mawawalan, nakatago talaga po yun. Mawawalan ng kahalagahan ng kanyang trabaho. Mawawalan ng saysay ang kanyang pagkatao sapagkat hindi na siya confidential informant. At kahit kailan, wala nang maniniwala sa kanya. Sino mang gumamit sa kanya, wala. At siya isiniwalat, hindi na rin siya maniniwala doon sa nagsiwalat. Sapagkat ang usapan nila, ikaw naman kanya, di ba, confidential informant nga ako Tumutulong nga ako sa inyo Kaya lang, ang nangyari, hindi napatibayan sapagkat hindi yata natuloy yung operation. Opo, may pumigil daw. So yun ang issue, di ba? Yes, may pumigil daw. Kasi kung yun ay natuloy, napagtibay kahit na hindi na darating yung confidential informant. Opo, kasi talaga nagkaroon ng kung itinuloy yun, base kasi sa mga nakalap, okay na tayo. Opo. Mukhang may pinagsasaligan na tayo. Sige, ituloy ang operation. Kaso, ang sinasabi, may pumigil daw, hindi natuloy. Sa mga tweet, talagang yung piece of document na yon ang pinaka bone of contention. Okay, tama po. Ito ba ay paninimulan ng isang makahulugan at makabuluhang pagsisiyasat? Paano natin gagawin ito? Paano natin i-establish ito na isang valid piece of evidence? Kasi kung hindi natin ma-establish na gano'n, huwag natin ituloy ito. Wala namang kapupuntahan ito. Di ba? Nga po. Sa pagsikapan nila, sa pamagitan ng kanilang mga kaparaanan, kung paano na yung secondary evidence ay ma-establish na isang katanggap-tanggap na ebidensya. Ayun, opo. Kasi ginagawa naman namin yun. Halimbawa, kahit sinong merong karanasan sa legal or trial practice, kapag ang nakuha niya ay Xerox copy lang. Gagawa siya ng paraan yun para yun ay tanggapin ng korte. Sapagkat yun ay isang napakatibay na dokumento para sa kanya. Sapagkat ilalaban niya yung kanyang kaso Totoo po. Kapag yung ano na yun, yung ebidensya na yun ay hindi tinanggap ng korte, hihina yung kanyang posisyon. Pero may tanong ako dito ay, si Jinggoy ba pwedeng kasuhan ni Morales yun? Hindi ko lang alam pero kung ako, kung pwede, kasuhan ko yung lokong yun Kasi yung mga private na kailangan inilahad pa ni Jinggoy. Mapasaan man siya, mapadepensa, mapaprosecution. Kaya gagawa siya ng paraan kahit na yung ebidensya na Xerox copy, i-establish niya as a secondary evidence. Kaya nung tanungin po, Kong, yung Director General ng Philippine Drug Enforcement Agency, Director General Lasso, parang tinanong sa kanya, dito sa dokumento na binabanggit itong si John. Guys, subscribe nyo to chewing ko yan, si Oslek Ibarra, rin yan, isa rin yan DDS Duterte Vloggers, sumusuporta sa mga Duterte. Subscribe nyo po yan. Mami Rena Bayer, shoutout. Jonathan Morales, ang naging sagot po niya hindi ko po masagot kasi, Your Honor, dahil sa una bes, wala po kaming ganyan Naninindigan po ang pamunuan ng PIDEA na walang ganung dokumento, walang ganung record, kaya hindi niya masagot kung totoo o hindi totoo yung sinasabi po ng mga nagtatanong sa kanya. Base naman doon sa mga pagtatanong sa kanya, pinatibayan niya yung mga sasakyan nakapirma, nakalagay doon mga sasakyan nga nila yun. Ayun na nga po, yung mga ginamit. Doon nga doon pa lang dapat paniwalaan na nga yun kasi una-una yung mga sasakyan na ginagamit ng PIDEA andun sa mismong
hawak ni ni Jonathan Morales, pero wala, pinasinungalingan pa rin. Kaya nga, merong parang may mga... Ang lumabas kasi, ang nangyari kasi nung hearing, ang focus, imbis na pag-usapan yung PIDEA leak, ang nangyari, pinag-usapan yung mga past at mga lumang kaso na ang mismong pagkatao ni Jonathan Morales. Hindi sila nakapokus about sa PIDEA leak. Ang nangyari, pagkatao ni Jonathan Morales at yung mga kaso ni Jonathan Morales ang pinagtuunan ng pansin ni Senator Jinggoy Estrada. Ganun ang nangyari nung panahon ng hearing. Pasihan na pwedeng mapagsaligan na merong katotohanan yung binabanggit. Hindi nga lang natuloy. Ayun. Ngayon, kung sasabihin niyang wala yun, ayun lang mga pwede niyang gawin. Opo. Na wala. Saan ang galing ito kung wala? Kung walang pinag-xerox ng original, saan ang galing ito? Yung pinatibayan ng chairman na ako kanya kinikilala ko na totoo itong may dokumentong ganun. May dokumentong ganun. Ang problema nga lang, hindi na isa sa paraan kasi sa pag-authenticate ng dokumento na sa ngayon ay parang secondary evidence pa lang, kailangan mapagkumparahan Ayun. Pagkatapos lahat ng mga tao na may kinalaman doon, tatawagin mo. O may pirma itong, kunyari may pirma ang report na yon. Opo. Ito pangalan nito ang pangalan ay Nelson Lubao nakalagay. Ayan. At merong pirma sa taas ng Nelson Lubao. Ikaw ba ang pumirma nito? Opo, kanya. So, ma-authenticate. Ayun. Kahit nasa Xerox copy ngayon, ay totoo ito. In-authenticate niya kinilala. Pero natatandaan ko po yan. Sinong nag-type niyan? Ito pong si ganito, patatawag niya. Natatandaan mo ba na ikaw ay natatandaan ko nga po yan, ako po nag-type niyan. Sa mga tweet, ma-authenticate mo ngayon yan. Ayun. Ngayon, kapag hindi nalagay doon sa isang authenticated na kalagayan, yung dokumento na yon, hindi siya maaaring pasimulan ng isang makabuluhang pag-iimbestiga pa. Ayun. Well, dapat pala yun munang unang ginawa. Yun ang establish. Ang ginawa nila, parang tinawag si Maricel Sori. Siyempre, hindi ko po alam. Wala naman siyang kinalaman. Wala nga... Siya yung tinatarget doon. Pero, hindi naman natuloy Opo. Di ba? Tama ka dyan. Di umano, Kong. Pero sana, kung halimbawa, yung sanang, alam mo, pwedeng mangyari itong sinabi ni Mami Rena ba? Na baka nga, sige, sabihin na natin, pahanap ang record sa PIDEA. Paano nga kung dinala na nga sa Amerika o doon na pinunit-punit, di wala na. Ano pa hanapin mo? Alam naman natin kung gaano katalino ang Pilipino ngayon. Yan, sabi ni Lem, ang hirap, Boss J. Pinapadama kasi tayo ng patag. Siguradong na mekos-mekos na yan, dokumento na yan. Sa talino ng mga Pinoy Kaya nga Ay, po, talaga, buhay talaga, Informant na yon. Opo. Meron siyang sinabi na tungkol na maring sinabi ni Maricel Soriano. Halimbawa lang ito, hindi ko naman alam kung ano yung extent, hindi ko pa naman nakita yun. Pwede mo ngayon tanongin siya base ng kasulat doon. Opo. O kapag sinabi niya, sinabi ko nga po yan. Kahit pa paano, merong kaugnayan. Marang nauugnay. Doon mo pa lang siya pwedeng ipatawag. Wala, sinabi, wala daw. Tuloy yung operation. Pagkatapos tatawagin mo siya ron. Oo. Ano naman ang mahihintay mo sagot? Di-deny niya lang yon. Kaya nga po, nung tinanong si Morales na, nakita mo ba mismo yung mga personalidad na binabanggit mo doon? Eto, sabi ni Ma'am Wilkes, yung point 9 imbestigahan si Maricel is just to confirm the address and she did. Pero, ano nangyari? Hindi, tsaka, eto yung kay Maricel, medyo rin ako dun. Nung pinatawag siya, parang may sakit-sakit. Hindi na. Alalahanin niyo si Gloria, ginawa ni Gloria dati. Gawain ng mga tipong may sakit-sakit, ganyan, may sakit ako dito, mahirap to. Hawain na, Maharlika ang blue. Hawak na ni Maharlika ang blue books. Ano naman yung blue books na? Hindi kasi ako nanonood dun Grabe naman si Comar, may kaso yan.
Kapag lumabas ang confidential informant, yari sila. Alam niyo doon sa malamang sa malamang baka ano yan, baka kilalang personalidad yung confidential informant na yan. Baka lang naman. Kaya parang ayaw ilabas ni Morales. No. Pero para sa akin, mas maganda na nga ilabas yan eh. Katulad nung mga CCTV video. Kasi paulit-ulit na lang tayo eh, na may ebidensya. Tayo naman, abang tayo ng abang na ebidensya. Tapos wala namang lumalabas. Hanggang sa mga babalitaan natin, yung mga kalaban, meron nang nagawang pangbara or pang supalpal dun sa sinasabi nila Maharlika at Jonathan na ebidensya. No? Kaya sana ilabas nyo na kung meron man. Ano ba naman yan? Okay, shoutout po kay Jeffrey at kay Paco TV. Ayan. Artista yan si Maricel kaya magaling magdrama. Pero hindi tayo po focus kay Maricel. Lang ano natin kasi dito. Na sabi ko kung may ebidensya, ilabas na. Hindi na yung ang ina naman kasi, paulit-ulit na lang kasi yung sinasabi namin eh. Talong-talong si Maricel, brad. Bullshit ka. Pogi pala si James Kumar. Kita mo, si Ma'am Rosita, nakaano lang, kahit rapist, pogi na. Drama lang yun ni Maricel. Kaya nga eh. Tapos ay, salamat po Ma'am Lisel Mabi. Ganda ni Ma'am Lisel, no? Parang birhen. Birhing Maria ang mukha. Budol. Budol ba? Ay, naku po. Ay, Ma'am Majo. Shoutout po. Ay, naku po. Dami ututo. Ay, hindi po. Yun po ang sinabi ng aking informante. Yun, doon sila nagkaroon. Hindi niya nakita ng personal, pero yun daw po. Maliban na lang, halimbawa, kung magpapakabayani yung confidential informant, ay, ibang usapan yun. Na lilitaw siya. Sabi niya, habang ako po'y nakikinig sa inyo pong mga investigasyon. Oo. Naiipit po kanya si Morales na ang pinanggalingan po lahat ng kanyang mga pinagsusulat dyan at report na yan, na ako po. Ayun. Kaya ako po inakonsensya. Naku. At napilitan po akong lumitaw ngayon. Bahala na po kanya. Mangyari nang mangyari. Naku. Tatayo po ako talaga para panindigan ko na yan pong nakasulat dyan ay sa akin po galing. Ibang usapan yun, Jen. Ayun. Kaya problema ko, may history na si Morales eh. Meron na para siyang isang usual witness. pero para sa akin, mas maganda siguro na para sa akin lumabas na rin yan. Yan yung informant na yan, yung ang tawag doon ni Mami Rena Bayer kanina. Ano yan? Asan na yan? Asan na yung sinabi ni Mami? Anong tawag doon? Informant na yan. Yung confidential informant ba yan? Tama ba? Wala na sa isip ko. Ito, sabi niya, yung informant is the key. Hindi manggagaling kay Morales ang informant kasi may paninindigan siya between informant and the handler. May respeto siya sa kanya informant. Oo nga. Pero para sa akin, hirap lang magsalita kasi maraming magagalit na naman sa akin. Ako, hirap lang magmura eh. Sinabi ko kasi na yung mga dapat magsilabas na kayo. Ano ba? Papababain nyo pa. Kailangan pandurugin ng gusto si Morales sa Senado. Ganun ba yung gusto nyo? Kailangan durug muna si Morales bago nyo ilabas yung mga ebidensya na yan. So malalaman natin yan sa hearing sa Lunes. No? Sana naman ilabas nyo na. So, nasa blue folder ang kabuuhan na PDEA leaked. Kaya si Maricel din hindi makakasinungaling dahil hawak na ni Marlica ang blue folder. Isasabay yata ipapakita sa next hearing. Sana. So ngayon, hindi mo na ako magsasalita dyan about sa blue folder na yan. Abangan natin sa next hearing.
Pero kapag pinakita yan sa next hearing, dapat ipakita na rin yung CCTV video. Kasi hinaharangan na ngayon eh. Hinaharangan na yung hearing sa Senado na wag na nga daw ituloy, 'di ba? Sabi nung mga bataan ni Tambi, yung mga bataan ni Tambi na sayang daw lang sa oras, yung PIDEA-leak na yan na pag-usapan sa Senado. O tingnan mo. Kaya nga sabi nga namin, kaya ako lagi kong pinupush na yung about dyan sa PIDEA, yung sa CCTV video, yung mga lahat ng mga hawak nyo na ebidensya ay ilabas nyo na kasi matagal nyo nang inaasam-asam na mapag-usapan yan sa Senado. So eto na, andyan na nga andyan na kayo sa sinasabi nyong tamang panahon. So ano pa ba yung tamang panahon na inaantay nyo? Baka naman umasa na naman kami sa tamang panahon tapos hanggang pumuti na lang mga bulbul namin dito, walang dyan. Wala naman kayong nailabas. Nakbuhay ang informal witness. Informal ba? Informat. Correct naman. Naiipit lang ng alam ni Maharlika yung confidential informant. Oo nga, mami. Pero ang gusto ko nga, ilabas na nila kasi hinaharangan na nga eh. Shoutout kay Hazel. Hinaharangan na nga. Ang ganda ni Hazel. Hi Hazel. Are you single? Joke lang. Pagtay tayo dito. Kasi Hazel kasi panira ito. Bigla nagpakita din eh. Kasi iniipit na ng mga bata ni Tambi yung biniipit na ng bata ni Tambi yung hearing na sa Senado na ipatigil na nga. So, ilalabas nyo sa YouTube channel nyo na naman. Tapos paglabas sa YouTube channel nyo, wala na naman. Mas maganda kung sa hearing nyo ilabas yan. Makikita ng lahat yan, di ba? Hindi important basta ilabas, basta full support tayo kay Morales, huwag na sa corrupt administration ni Marcos. Walang video nga. Ewan ko lang. Sabi ni Morales nasa hearing meron daw eh. Alam mo Jay, balita dito sa Japan, sabi ng Amerika, gago daw si press natin. Kasi tinutulungan na nga daw tayo, makipagkasundo pa daw tayo sa China. Kaya ang labas hero ang Amerika, traitor. So kapag binomba, matagal ko nang sinabi sa live ko yan eh. Kapag pinaulit-ulit din kasi nakakasawa na. Kapag di tayo tinulungan ng Amerika, may excuse na sila sa traidorin daw tayo. Giatay talaga, no? Yan ang mahirap yan. Ano to? Love you to. Itong dalawa to. Dito na naman naglandian tong mga to. Titinahin pagputi ng bulbul. Ay, dyan pa kayo nag-I love you to na dalawa Sampaling ko kayo dyan. Naniniwala kayo kay Bugok na to? Sabi ni John Ramos. Naniniwala. Ikaw ba naniniwala ka na bigla kang mamamatay? Naniniwala ka ba? John Paul Ramos. Naniniwala ka? Diba? Naniwala ka na? Bigla ka nawala? Kasi nung 2002 daw ata ko, may mga records pa na ito pala tumistigo rin sa dati Senador Pampilo Lacson na noon ay hepe ng PAOK TF. May mga ganun daw pong mga istorya. Istorya lang yun. Nakita ko naman, tinanong kasi nakikita ko si Senador Jinggoy. Opo. Ikaw pala may asuntong ganito, tsaka ganyan, tsaka ganito, tsaka ganyan. Opo. Hindi ka parang questionable ka niyang pagkatao, parang hindi naman dapat ganoon eh. Diba? Kaya nga, yung sinasabi ko Ma'am Merlinda, na ilabas na yan sa hearing, yung video na yan, yung CCTV video na yan, ilabas na. Kasi isang malaking ebidensya yan, kasi ipapatawag yung mga taong yan eh. Kapag napakita ni Morales sa hearing yan, ipapatawag yung mga tao na katulad niyan ni James Kumar. Ngayon, tatanungin si James Kumar kung sino nag-uutos sa kanila. Bakit may tawag dito, bakit may pagharang
isang malaking pagkakamali yan na harangin mo yung isang tao na humarap sa Senado. Di ba? Kaya nga sabi ko, ilabas na nila yan. Huwag na nilang paabutin ng siyam-siyam. Dapat ilabas ang video at ang mga picture bago magpa-drug test si BBM. Dahil pag nag-negative ang result, sasabihin ang video na ipalabas ni Marley Caipec. Ilang beses ko nang sinabi yan eh. Totoo itong sinabi ni Ma'am Rosita na to. Kapag nagpa-drug test man, pero ewan ko pero pwede rin mangyari na medyo malabo din na gawin ni BBM yun. No? Pero tayo na kasi paulit-ulit na lang tayo dyan sa ilabas yung mga ano. Kasi puro, ang nangyayari, alam nyo parang anime, parang cartoons nangyayari sa issue na to. Parang Dragon Balls, puro forma. Puro forma lang tayo eh. Tapos pag puro andito sa akin na ebidensya, lahat ng ebidensya nasa akin, lahat dito, ito, sinungalingan pa. Andiyan na kayo sa punto na nasa hearing na kayo, nasa Senado na kayo. Yung pulburon video, wala pa rin. Yung wala pa rin. Yung CCTV video, antayin natin sa hearing. Pag hindi nilabas sa hearing yan, ewan ko na lang. Ay, naku. Minsan nakakapag-isip na rin ako kay Morales eh. Alam nyo, minsan napapanaginipan ko na si Morales na kaya lang lumitaw si Morales dahil gusto nilang palitawin si Tatay Digong na humarap sa Senado para palitawin yung mga hawak ni Tatay Digong na PIDEA leaks or mga ebidensya laban kay Marcos. Minsan napapanaginipan ko na yun eh. Na sobrang tagal na ilabas yung mga ebidensya na yan. Sa totoo lang, parang ginagawang puppet lang si Morales na at si Maharlika para makuha nila si Tatay Digong at para maipit na ilabas yung mga ebidensya niya na hawak ni Tatay Digong. Minsan, alam niyo, napapanaginipan ko yan eh. Oo, ang tagal kasi, ilang episode mo eh. Kasi, mabuti hindi siya sumagot. Kayo nga po, may kaso. Diba? Kayo rin nga po, may kaso, hindi ba? Hindi ibig sabihin, pareho po tayo ng kalagayan. Baka nga mas ano pa po kayo eh. Kasi ako po, nilalabang ko pa, pero kayo may tapos na po yata. Pero po yata kayo. Hindi ba? Mabuti nga, hindi ganun na yung sinagot eh. Pero magaling talaga hindi pwedeng ganun. Hindi pwedeng ganun. Kahit na, alam mo, kapag ikaw ay wala pang conviction, hindi pa napatutunayan, mananatili yung presumption ng innocence. Tama. Ganun ang presumption natin eh. Mananatili yung presumption of innocence until proven otherwise. Ayan. Pag na-prove ka na-convict ka, so dun lang mawawala yung innocence. Pero habang wala at dina-establish yun, nananatili kang walang kasalanan. Huwag mong hatol ng yung kapwa. Baka sila at sabi pa, sa Supreme Court nga, pagka pinag-uusapan naman ay karapatan, kahit na the most despicable criminal is entitled to due process. Yes. Yung criminal na yun, ha? Convicted na yun. Sa pool. Jinggoy, Jinggoy, boy ka ba? Jinggoy, boy ka ba? Ipal-pal siya dun, tama ka, Jay. Pagmumurahin sila ni Marlika. Kumbaga, pelikula, boss, may patikim para subaybayan ng mga viewers. Ewan ko ba, Trojan horse nga eh. Jay, ganun na nga kasi yan, kunwari ka pa, pero yung mga hudas pinipili nila hinto yan bago mangyari yan. So tayo na nyo, magkaroon lang ako na ebidensya laban sa inyo po, tayo lang yayariin ko kayo lahat. Ayun kayo. Pag yung PIDEA link na sinasabi mo, hirap na magsalita, pero sige, antayin natin, bigyan natin ng pagkakataon. Process pa rin. Well, abangan natin kung ano mangyayari kung sa dugtong mo lang. Dadugtong ko na lang ito. Kasi gaya ng nabanggit natin ay presumption of innocence, di ba? Totoo yan, ito pong sinasapit ngayon ni dating DOH Secretary Francisco Duque III. Alam mo ba kung bakit? Ano nangyari? Inutusan na po ng ombudsman na sampahan siya ng kasong graft. Sino?
Dito naman tayo sa isang video naman. No? Yung balita pa dito eh. Nasaan na yun? Ito, pag-usapan natin pala tong kay ano? Pag-usapan natin tong kay Manny Pacquiao. Buta lang, may napanood ako. Guys, may napanood akong may napanood akong tanso vlogger. Yung babae na inutusan ng asawa pag-uwi, naging vlogger na. Inutusan ng asawa bumili ng suka, naging vlogger na. Yung 3 years ago na about Manny Pacquiao at Duterte, ibinabalik nila. Tapos yung mga bobong, alam mo, tawag-tawa ako sa mga bobong viewers. Alam mo yun, nakikita lalila, wala sa taas ng video. Halimbawa, ito yung nagsasalita, ito yung babae, di ba? Ito yung video, ito, yan. Andito sa taas yung nakalagay na 3 years ago. Hindi rin na nababasa. Sabi ko, itong mga utu-utu talaga itong mga tanso supporters, no? Ito yung video. Ito pala muna. Bago tayo mapunta sa video, dito tayo sa sinabi ng Abante News. Ito yan. Na makikita nyo dyan sa ating screen, ha? So, mas maganda siguro, ganyan. Ano ba? Maganda. Yan. Yan. Ito mo siguro mas maganda. Yan, ha? Sabi dito na Abante News. Dito na tayo. PBBM binuking si Manny Pacquiao na sumabak ulit sa senator election. Ay, binuking. Ba't mo binuking, President? Sa pagbisita ng Pangulo sa General Santos City nitong Biyernes ng umaga, Mayo Agis, kasama si Pacquiao sa mga sumalubong sa mga kanyang kaugnay ng ginawang paglibot at pamamahagi ng tulong sa Mindanao. Bago magsimula ang talumpatin ng Pangulo ay binati nito ang mga bisitang dumalo sa aktibidad kung saan kasama rin si Pacquiao sa entablado. Ayon sa Pangulo, hindi niya kailangan ipakilala ang iniidolo ng lahat dahil babalik to sa Senado na ikinatuwa naman ng mga dumalo sa aktibidad. So, eto nga, binisto nga itong si Manny Pacquiao, di kanyang president. So, dito naman tayo, mabalik tayo dito speaking of Manny Pacquiao. Mamaya na. Bumalik na kamo siya bukas kahapon ko siya inaantay. Hindi na electrician namin. Wait lang, asan na ba yun? Nawala tuloy ako. Eto yung kay Manny Pacquiao. Alam nyo, 2 years ago na to. Ito yung binabalik ng mga tanso dugyot supporters. Ewan ko lang tingnan natin sa TV5, baka kasi copyright tayo nitong GMA na to, basic. Tingnan natin sa Frontline Pilipinas, Pacquiao. Wait lang i-search lang natin. Pacquiao versus Duterte. Ito kasi yung binabalik nila. Visit na yan. Ang tagal. Visit naman tong Frontline na to. Ayaw lumabas yung mga old video Ay, ba't ayaw mo ilabas yung mga old video Frontline, visit ka? Visit na Frontline to. Dito na lang tayo sa ito. Dito na lang tayo para mas maganda. Sa GMA. Ito yung binabalik-balikan ng mga gagong mga vlogger. Mga Yudi Punggol, mga Jutang Ginamers. Kami po Luzon, Visayas at Mindanao. Tinawag na punch drunk ni Pangulong Duterte si Senador Manny Pacquiao. Ang ibig pong sabihin niyan sa diksyonaryo, may tama sa utak, bunsod ng labis na bugbog sa ulo.
May ika nga counter-punch naman ang kampo ni Pacman. Yan ang tinutukan ni Ivan Mayrina. Ito po yung video na yon na pinapaulit-ulit po ng mga tansu vlogger. Ay sabi niya dito, Manny Pacquiao, sinabihan na corrupt si Duterte. Sabi ko po tayo, tagal-tagal na yan, ilang taon na to. Ilang taon na ba itong report na to? 2 years ago, ayan 2 years. Kita nyo ba yan, yan, nakita nyo ba yan, 2 years ago po ang video na yan. So bakit binubuhay nyo na naman? Para saan? Wala naman kayong makontent. Wala na kayong makontent. Kawawa naman kayo. Wala na kayong makontent. Ano ba naman yan? Kasi bigyan ko kayong content. Ganito, gawin nyo. Bigyan ko kayo ng content, ha? Total, sabik naman kayo sa content. May mga talent na nga kayo. Tapos sabik ba kayo sa content? Ano ba naman yan? So, ganito gawin nyo. Gawa kayo ng fake news. Kasi dyan naman kayo magaling, Gawa kayo ng fake news na etong si tawag dito, etong si Baby M ay nagpa-drug test na at negative. Oo, guys, kasi ganyan naman ang mangyayari. Mag-ano na kayo? Mag-content na kayo ng ganyan. Ano daw? Hanap na lang sila maibato ng mga... Kaya nga ang tagal na itong video na to. Panibagong round ng patutsada ang pinakawala ni Pangulong Duterte laban kay Senador Manny Pacquiao. Sa kanyang Talk to the People kagabi, iginit ang Pangulo na malabo raw ang aligasyon nitong korupsyon sa mahigit 10 bilyong pisong pondo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na ayuda para sa mga apektado ng pandemya. Nauna na rin nagpaliwanag ang DSWD ukol dito at nanindigan walang pondo tulad ng sinasabi ni Pacquiao. Walang pondo. Ang inaano ko sinilo doon sa mga vlog nila ay ito daw ay pinapakulo na naman nila itong magkano to? 10 billion. Ito, 10 billion na kinurakot daw ni BP Sara at ni Tatay Digong. Napanood ko dun kay dun sa mga vlogger na mga tanso. So pinasa lang sa akin, ako naman dahil walang sobrang dami ko pang oras sa buhay ko, pinanood ko yung video. So, ito yung mga lumabas. Nagpapakulo sila na may 10 billion daw na kinurakot itong mga Duterte at patunay daw itong si Manny Pacquiao. At sinupalpal nga daw ni Manny Pacquiao itong si Duterte nung panahon ng kailan ba to? Panahon kahapon. Nung pag-anunsyo ni BBM na tatakbong senator itong si Pacquiao. Sabi ko, tagal na nito, anong pinagsasabi nyo? So ito yung video na sinasabi nila na dito daw sinabi. Dito daw sinabi ni Manny Pacquiao yun na ako naman pinanood ko, wala naman lumabas dito. Kandidato ulit sa pagkasenador si Manny Pacquiao pero sa pagkakataong ito, kaalyado niya si Pangulong Bongbong Marcos. Sa frontline ng balitang yan, si Reniel Pawit. Si Manny Pacquiao, sala sa init, sala sa lamig din yan. Siguro, kailangan ipakilala at babatiin ko na lang ang idol ko, ang idol nyo, ang idol nating lahat, ang dating senador at babalik na senador, Senator Manny Pacquiao. Nakangiting sinabi. Diba? Ni Pangulong Bongbong Marcos. Idol ko si Kao. Idol. Planong pagbabalik Senado ni dating Senador Manny Pacquiao. Magkasama kanina ang dalawa sa pamamahagi ng ayuda para sa mga magsasaka at mangingisdang apektado ng El Nino sa General Santos City. Matapos ang pahayag ng Pangulo, naglabas ng statement ang kampo ni Pacquiao. Pirma nilang tatakbo sa 2025 senatorial race ang dating senador. Kaya pala So, ibig sabihin, siguro, etong mga tansu vlogger ay binigyan ng panibagong script. Tapos, ang nasa script ay i-promote si Manny Pacquiao at gawan ng issue si Duterte. Para mapansin ng taong bayan or para mapansin ng
ng mga viewers nila itong si Pacquiao. So okay. Okay, gets ko na yung strato goal nyo. Mga strato goal nyo, no? Oo. Ang galing, ang lulupit nyo talaga. May panibagong script na naman kayo, ha? Kasi ginagawain talaga nila to eh. Oo, para mapag-usapan. Halimbawa kapag may mga issue na, halimbawa katulad nitong PIDEA. Itong PIDEA leak na to. Ang dami na hunilang kay YouTube, shoutout sa'yo. Ang dami na hunilang ginawang issue dyan para mapagtakpan yung PIDEA leak, kaso hindi nila kinaya. So ito, may panibago naman. Siguro panibagong script to, yung kay Manny Pacquiao. Kasi biruin mo, 3 years ago na pala yung tawag dito, yung issue ni Pacquiao at ni Tatay Digong, tapos ibinabalik pa rin nila. So ibig sabihin, para lang mapag-usapan siguro, no? Kasi gawain naman nila yan eh. Si Manny Pacquiao, uga na utak niyan. Dati kong makabatikos sa Marcos Wagas na magnanakaw daw. Ngayon, kaya nga sinasabi ko nga sa inyo, si Manny Pacquiao ay sala sa init, sala sa lamig yan. Kasi dati, isa rin yan sa mga bumabatikos kay Marcos na case yung magnanakaw, ganyan. Pero ngayon ay naka-line up na siya. Dito naman wala tayong pakialam dito kahit saan siya luline up. No? Party line up kampo ni dating Senador Manny Pacquiao. Kinumpirma na nga. Dito wala naman tayong pakialam dun kahit siya naman siya. Pero sana naman kaya hindi ka na nanalo Manny Pacquiao sa pagiging presidente. Kasi wala ka din paninindigan, wala kang isang salita eh. Kasi dati winawalang niya mo. Kung ano-ano pinagsasabi mo sa mga Marcos. Tapos ngayon nandiyan ka naka-line up. Tapos yung mga tulonggis na mga tansu vlogger, tuwang-tuwa sa'yo kasi andyan ka, kakampi ka na. Pero kung babalikan mo yung mga pinagsasabi ni Pacquiao noon sa mga Marcos, hindi rin makain ng bulate. Oo. Tapos ngayon wala niya kung makatanggol kayo kay Manny Pacquiao ano yun? Ganun-ganun na lang talaga yun. Halimbawa, sa bagay, dilawan nga, napatawad nyo agad eh. Diba? Naging kakampi nyo nga mga dilawan eh. Grabe pang babalahura ng mga dilawan sa Marcos, diba? Sa bagay, yun nga na binaliwala nyo yung kay Pacquiao pa kaya. Okay, gets na namin. Sa ilalim ng ticket ng administrasyon, nakatakda ng pag-alyansa ang political party ni Pacquiao na promdi sa Partido Federal ng Pilipinas ni Pangulong Marcos. Matatanda ang matapos ang termino ni Pacquiao sa Senado noong 2022, sumabak siya sa presidential race pero pumangatlo lang kina Pangulong Marcos at dating Vice President Leni Robredo. Kamakailan lang nakipag-alyansa rin ang Partido Federal ni Marcos sa lakas CMD ni na dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at House Speaker Martin Romualdez. Si Arroyo ang naging daan sa pagbuo ng unity team ni na Pangulong Marcos at Vice President Sara Duterte. Sabi ni Romualdez, siguradong bubuo sila ng 12 senatorial candidate para sa 2025 midterm elections. Kumbaga, parang bagong unity team at ang una nga sa listahan, si Manny Pacquiao. Dating miyembro ng PDP laban si Pacquiao kasama sina dating Pangulong Rodrigo Duterte hanggang sa Makati sa 2 paksyon ng partido. Sa bagay, itong si Manny Pacquiao, may point dito si Ate Alexa G. Alam nyo, nung pagtakbo nga, di ba, sinabi ni Chavit Singson yan na Pacquiao, kung sino man yung mga nang-uuto sa'yo o sino yung mga sumusulsul sa'yo, wag mong pakinggan. Dahil hindi ka mananalo sa pagiging presidente, Manny Pacquiao. Magsasayang ka lang ng pera. Tama ba si Chavit Singson ang nagsabi nun? So siguro, kung si Chavit nga, matagal nung magkaibigan si Chavit at si Manny Pacquiao, alam ni Chavit talaga kung hanggang saan ang kaisipan or utak ni Manny Pacquiao na maaaring madala nga sa sulsul or kayang-kayang budulin ni BBM kung tayo nga ilang milyon tayo, nabudol tayo, di ba? Si Manny Pacquiao pa. Diba? Kaya kaya talagang medyo
kapani-paniwala itong sinabi ni Mama Alexa G na alam ni BBM kung sino pwedeng budulin. Kapal ni bangag dumikit sa famous na si Pacquiao tsaka medyo malinis ang pangalan. Totoo sa naman, malinis naman talaga pangalan ni Pacquiao. Yung nga lang, ayoko kay Pacquiao is, alam mo yun, bale-balentong din eh. Sala sa init, sala sa lamig. Dati binabatikos siya si Marcos. Di ba? Tapos, ngayon, kakampi na siya ni Marcos, binabatikos niya ang Duterte. Pero wala pa naman tayo nakikitang latest sa ano eh. Ewan ko lang may latest ba? May latest ba ang tag dito? Ang na pambabatikos ni Pacquiao kay Duterte? Kung meron man, ewan lang. Baka nakita ko lang naman tong topic na to dahil sa mga tansu vlogger. Alam ni Chabit madaling manipulahin si Pacquiao. Totoo yan. Tama si Chabit doon, no? Kaya nga talagang nauto-uto. Kasi eto isipin mo kagaya ng palagi ko sinasabi katulad nun sa Dilawan. Ngayon, tuwang-tuwa yung mga supporters ng Marcos dahil lang Dilawan ay kakampi na nila. Pero para sa akin kung ako man yun bilang supporter ni Marcos, yung diehard supporter ni Marcos, hindi ko makakalimutan ng pambababoy ng Dilawan sa mga Marcos. Although nandun na tayo sa itigil na yung gulo or siraan ng Dilawan at Marcos, no? Pwede nang itigil yun. Pero huwag ka magtitiwala. Tapos parang ang nangyari kasi tiwala, mas pinagkakatiwalaan pa ng mga Marcos ang Dilawan eh. Diba? Kaysa sa mga Duterte. Hindi nila alam na bandang huli pagtapos ng Duterte masira, sila na yung isusunod. Gumigimik na naman si Pacquiao, wala na magawa sa buhay basta sikat siya. Manny, lumayo-layo ka dyan, may bangag ko ayaw mong malasin. Pero Manny Pacquiao, hindi, malalaman natin yan next year kung kaya bang dalhin ni President Bongbong Marcos yung mga senator. Ikita natin yan. Otso derecho, kahinat na ng mga kandidato ni Budol man, diretso inidor na naman. Ewan ko lang, ayoko nang magsalita kasi syempre, sabi ko nga sa inyo, speaking of manipulation, napanaginipan ko nga yung drug test, imbis na maging positive, naging negative. So Jay, nagsasawa na rin ako, dapat ilabas na ang dapat ilabas. So, di ba? Mukhang late ka na. Correct, oto si Pacquiao. Ay Jay, di ako nakabot sa live mo kahapon. Okay lang, wala pong problema yun. Kasama ka din pala namin na Budol, nga. Akala nyo kayo lang ba? Sama-sama tayo dyan. Yung mga Dilawan na kurakot lang yan, mga totoong Dilawan, ayaw pa din sa Marcos karamihan gamitan. Ginagamit, hindi sa totoong buhay, ang mga Marcos, ginagamit lang talaga nila yan. Ginagamit lang nila ang Marcos. Kasi nga, ang Marcos kasi ang may malakas na kapangyarihan ngayon. Ginagamit nilang Marcos, kinokontrol nila. At syempre, etong Marcos naman, alam ng Marcos na hindi rin biro ang mga Dilawan. Kaya etong Marcos, nakikisama na lang sa mga Dilawan ngayon yan. Nakikisama na, kasi nga, delikado din sila kapag pinatrabaho sila. Lalahanin nyo, na konti na lang ay matutulad na si Marcos sa nangyari kay Erap. Sino ba ang pasimuno nun? Ulit-ulitin ko na sabihin yan. Sino ba ang pasimuno nun? Si Gloria. Si Gloria ay bataan ng mga Dilawan. Tandaan yan. Di naman mga Marcos ang Dilawan, mga Araneta, Jay. Yun na nga. Di ba, sabi ko nga sa inyo, kontrolado nga, First Lady, di ba kinontent na natin nung nakaraan yan, na kinocommand nga ni First Lady ang ating gobyerno. Siya nga ang parang nagko-command.
Ligwakin din sila. Madami sila baho ni Marcos hawak ng dilawan. Same. Nga, kaya nga. Pare-parehas nga lang din sila. Ma'am Sharon, shoutout po. Malabo na yan si Pacquiao. Ewan ko lang, huwag tayo magsalita ng tapos. Tuloy natin to. Sa isang event sa Cebu kamakailan, inanunsyo na rin ng paksyon ni Duterte ang ilan sa kanilang mga ine-endorso sa pagkasenador. Sina Senators Ronald Bato de la Rosa, Francis Tolentino, Bongo at aktor na si Philip Salvador. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, ewan ko lang ha. Mamita, shoutout. May pa bang balita na meron dito? Sana kasi na. Eto naman, no, ito. Ano kaya to? Totoo kaya itong nakita ko na to? Totoo kaya itong nakita ko na to? So yung panoorin natin. Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng Ano to? Sumabog na si Willie Revillame, binasag ang katahimikan. Jinggoy, Jinggoy, Lisa Kumar. Puta na, ito na naman tayo. Jinggoy, Lisa Kumar na to. Pinaisip ako, Jinggoy, Lisa Kumag. Kumar pala, Kumar. Sorry. Kasi kabugtong eh. Sumabog na si Willie Revillame, binasag ang katahimikan. Jinggoy, Lisa Kumar. Kala ko Kumag. Marisol PBBM. Panoorin natin to. Dugtong natin yan dyan. Social media, ang Teo Manoy Balita. Matapos sabihing hindi na ako interesado sa politika, TV host na si Willie Revillame may pasabog. Hindi man pinangalanan, ngunit tila sa pool sa katotohanan. Ang First Lady at Administrasyong Marcos at partido ni Vice President Sara Duterte tanggal na di umano sa unit team. Pero bago ang lahat, kung bago i-click video na i-upload na may itinatag noong 2018 isang pangbansang partidong pangpolitika sa Pilipinas ngayon sa pagsasalita ng oath-taking ng bagong miyembro ng PFP sa Pasay City. Sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos bilang tagapangulo ng kanyang partido na nakikipag-oath-taking 2018 isang pangbansang partidong dami yung ito yung mga bataan. Di ba ito yung mga bataan ni Tambi? Pangpolitika sa Pilipinas ngayon sa Pasay City. Bataan ni Tambi to, di ba? Ito si si Dumaguete, Sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos bilang tagapangulo na ayun nasa dulo. Kitang-kita niyo ba yun, guys? Yung nasa dulo. Di ba yung si Dumaguete, yung gano doon sa Freedom Park. Ito, nasa siya pinakamalaki pala sa lahat ng bataan ni Tambi, no? Chip ako! Ito yun eh. Ang kanyang partido laki ng tiyan, na nakikipagpulong na siya sa iba pang pangunahing pangbansang partido upang bumuo ng mga alyansa para sa lalapit na halalan. Sinabi rin ni Pangulong Bongbong Marcos na iniisa-isa niya ang yung mga bataan ni Tambi yan eh. Tignan, dahil bataan ni Tambi. Ang laki nung tiyan nung kala ko kung malaki tiyan, Ang laki tiyan nito, ni Dumaguete, dumadaki ka na. Mga partidong kinakausap para sa binubuong koalisyon. Katulad ng alyansang binuo nila noon, nakasali ang partidong Lakas CMD, Hukpong ng Pagbabago at partidong Masa ng Pilipino, PMP at mga panauhing mga kandidato mula pa sa ibang partido na binuo bilang unit team para sa Presidential National Election noong 2022. At bukod pa nga raw sa pagpaparami ng kanilang miyembro ng partido ay nariyan rin daw ang pagbubuo nila ng maraming alyansa. Ngunit kung alyansa na nga ang pag-uusapan, labis na ipinagtataka ng taong bayan, bakit hindi nabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos ang hugpong ng pagbabago ni Vice President Sara Duterte at tila out na di umano ang partido nito para sa 2025 midterm election ng Partidong Federal ng Pilipinas at sa naging panayam kay PFP President Reynaldo Tamayo kung saan natanong ito kung nakikipag-usap ang Partidong Federal ng Pilipinas sa hukbong ng pagbabago na partido na pinamumunuan ni Vice President Sara Duterte na naging kaalyansa din ito noon at ang naging sagot nito
Sa ngayon, hindi. At dagdag pa nito, ang alyansa ng PFP at HNP ay para sa 2022 national election. Gayunpaman, sinabi ni Tamayo na patuloy na umiiral ang unity ang koalisyon na nagbunsod kay Marcos at Duterte sa kapangyarihan. Samantala, TV host na si Willie Revillame may pasabog. Ito'y matapos sabihin na hindi na ito interesado pa sa politika. Kung ating matatandaan noon sa unang prayer rally na ginawa nila dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City, ay tila maaga nitong inanunsyo sa publiko ang balak na pagpasok ng TV host na si Willie Revillame sa politika, na suportado naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ngayon, sa isang pahayag sa TV host na si Willie Revillame ay buong tapang na nagsalita at hayagan itong sinabi sa publiko na hindi na ito interesado pa sa politika dahil sa estado ngayon na laging awayan ng awayan at laging tinitignan ang maling nagawa at minsan pa nga maghahanap ng mga maling nagawa para masira ang kalaban. At kung papasok daw ito sa politika ay baka matulad ito sa kanila na hahanapan ng mali ang kalaban. Alam nyo, yung pagtakbo talaga ni ewan ko lang, baka may mga haters dyan ni yung mga haters dyan ni Willie. Ito si Willie, mananalo to guys, kasi alam naman natin na tumutulong talaga to si Willie. Maraming natulungan to at nagawa sa bansa natin. Si Willie Revillame. Kadalasan sa mga sakuna, di ba? Sa mga pandemya, bagyo, yan. Nakikita nyo dyan yung tulong ni Willie Revillame. Mananalo to si Willie. Pero, sabi ko nga sa inyo, kagaya ni Manny Pacquiao, parang wala na rin siyang isang salita. Kasi, dati, kung matatandaan nyo, sinabi ni Willie Revillame na hindi daw siya tatakbo, di ba? Di ba sinabi niya yan dati? Hindi siya tatakbo sa politiko dahil hindi niya nga daw kaya. So, para sa akin, okay na rin ako dito sa desisyon ni Willie kasi at least ginampanan niya. Pinanindigan niya yung isang salita niya noon na hindi siya tatakbo ng politiko dahil ayaw niya. Kung tutulong man siya sa sarili niyang pera, galing sa sarili niyang bulsa. And, para sa akin, pabor na ako dito, at least napatunayan niya na may isang salita siya. Tsaka hindi niya naman na din kailangan, siguro sabi ko nga sa inyo, hindi naman kailangan katulad niyan, ako dati tumutulong din ako. Hindi ko na kailangan na makaupo sa dati may nag-aalok na sa akin, kagawad, kapitan. Tinanggihan ko kasi sabi ko, hindi ko naman kailangan yan para makatulong ka lang sa kapwa mo. Takot si Willie kasi madami siya nakaraan. Uungkatin lahat, I think may issue din yan sa drugs, bata pa siya. Inunahan na naman. Lagi mo ko inunahan, Ma'am Shaire. Ano ko pala yun, hinanda ko na sa Facebook ko. Dito sa Facebook ko. Inunahan mo na naman ako. Kaya ito rin yung nakikita ko kasi alam nyo dati, may issue din kasi dito si Willie Revillame about drugs. Pero hindi naman yun napatunayan talaga. Issue lang naman yun. Parang nag-leak na issue. Parang na buong issue lang pero hindi rin naman napatunayan. Yung kay Willie Revillame about drugs. So siguro may kaugnay din yun. Baka nga maungkat ulit yun. No? Kaya ayaw niya rin. At ayun nga, magulo nga talaga. Okay, Pacquiao naman to. Okay, tuloy natin. Imbes na mag-away daw, ay dapat pagtuunan ng paglilingkod at kung papaano giginhawa ang mahihirap nating mga kababayan. Kaya naman hindi na ito interesado pa sa politika at babalik na lamang ito sa kanyang programa upang magpasaya at tumulong sa ating mga kababayan. At sinabi din ito na mas masaya pang mamuhay ng may peace of mind, yung wala kang nagagawang mali at wala kang nagagawa ng kasalanan. Matapos ang pahayag na ito ni Willie Revillame ay marami ang nagsasabi sa ating mga kababayan na tila sa pull daw sa katotohanan ang administrasyong Marcos at First Lady Lisa Marcos matapos itong magbigay ng pahayag
pahayag ay katuning at sabihin na bad shot na sa kanya si VP Sara na lalo lamang daw nagpapalala ng sitwasyon dahil imbis na tumulong para magkaisa ang lahat ay para di umano nitong sinisindihan ng apoy para magtalo lamang daw nagpapasabihin na bad shot na sa kanya si VP Sara na lalo lagay kat at First Lady Lisa Marcos matapos itong magbigay ng pahayag ay katuning at sabihin na bad shot na sa kanya si VP Sara na lalo lamang daw nagpapalala ng sitwasyon dahil imbis na tumulong para magkaisa ang lahat ay para di umano nitong sinisindihan ng apoy para mas uminit pa. Katulad ng sinabi ng host na si Willie Revillame, imbis na makipag-away ay dapat pagtuunan na ang paglilingkod at kung papaano giginhawa ang may hirap nating mga kababayan. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, huwag ka nang sumali, Inday Sara, sa mga negatibong tao. Buti nga yun para di ka na makontaminate ng mga negative consciousness nila sa susunod na eleksyon o midterm election. Dito natin makikita kung sino ang mas may marami, loyalista ba o solid TDS. Tignan natin kung sino ang mas marami. Kahit independent lang si Ma'am Inday Sara, mananalo pa rin kasi alam ng taong bayan kung papaano magserbisyo sa bayan si Inday Sara. Sayang ang nasimulan, nasira ng mga taong ganid sa kapangyarihan. Kung makikita lang sana nila na sinisira lamang sila para ang kanilang magandang nasimulan ay hindi matapos. Marcos at Duterte parehong magaling sa pamumuno ngunit pilit pinapasabong sinisira ng mga taong makasarili. Pasok. Masakit kay P. Yan, may gwapo. Ito yung video ni Willie, panoorin natin. Yung away nila, naku, Billy. Kuya Wills, wag ka magko-comment ng ganyan, baka sabihin na naman nila na bayaran ka. Pag ayaw mong sumali sa gulo. Sa TV5, tingnan ko nga, Willie. Parang sa TV5 na, na interview, kay Willie. Tama ba? Parang sa TV5, doon nga natin panoorin. Will Revillame interview. Hindi na okay. Ito nga sa TV5. Sa 1PH. Okay, panoorin natin to. Ito pala. Banat Bay, tanggalin na muna kita dyan, Banat Bay. Medyo sawa na sila sa pestlock mo. Dito dahil sa mismong main video, ha? May sa mismong main. Saan na yung mismong main? Ito to. Okay, ha? Hoy! Nung si Eta buta dun sa budget linggo. Isang linggo nyo na stretch ang talon na yun. Cameraman na. Noong unang talon na ito, lumiyak siya. Yun. Alam niyo ba, parang patikim lang yan dahil ang talaga ata tingin ko pinakapakay ng ABS-CBN. Ganun ang tiwala. Naikot mo na halos lahat ng... Yung may makita lang ako mga matutulis na pako. Naman ako nakasama na kahit na sino. Ako maharap sa lahat ng pamilya na ulila, murahin ka, hindi ka tanggapin sa pulinarya, tinatanggap ko yun Sasya na kayo, ito yung totoo, no? Katabi ko yung kabaong, namin, down. Pero maganda, pinakataas yun da. Inakap ako ni Willie. Forward natin kung saan yung about dun sa sinabi niya. So wala akong maling gagawin. So nag-iisip ako, alam mo, siyempre nagkakamali tayong lahat. Kaya nga nasabi ko sa iyo, yung mga akala nila, kaya ako suplado o arrogante. Hindi yun, iniingatan ko yung programa na mahirap na magkamali. Nagkamali na ho kami dati. Tatawagan ka na ng management o yung business ng... okay lang, bibigay ko. So kasi Oprah Winfrey, kasi si Oprah, wala mo, okay naman kami. Alam mo, kumbaga, parang ikaw lang inaabangan ng taong bayan. So, ano nangyari doon sa mga plano sa politika? Walang nanonood sa atin. Okay lang naman. Game. So, walang problema sa akin. Kasi mga mga nag-i-invest Siyempre, you have to understand na hindi naman pwedeng labas ang pera na walang pumapasok. So, naintindihan ko, hindi lang kami nakapag-usap,
Pero sumulat naman ako sa kanila na, well, okay naman ako. Makakaraos din. Okay, Willie, bago to, no? Bago tong announcement na ito, ang laman ng balita is, handa ka nang pumasok sa politika. Alam mo naman, yung pangalan mo, palagi nandyan yan eh. Kumbaga, parang ikaw lang inaabangan ng taong bayan. So, ano nangyari doon sa mga plano sa politika? Kaparte, kung mapapanood mo sa news, hindi na ako nanonood. Laging awayan ng awayan. Nakakalungkot. Yung away nila, kawawa yung mga mahihirap. Imbis na mag-away, di ba? Dapat yung tinutuunan ng paglilingkod, yung talagang paano giginawa ang buhay ng mga kababayan natin. Nauubos ng news natin sa awayan, bangayan ng bangayan. Wait lang, bakit parang parang nanibago ako kay Willie? Kasi kung about bangayan, pag about bangayan, alam nyo si Willie Rebillame yan, tagal na, ilang taon na rin to. Dati pa naman talagang magulo na ang politics dito sa Pilipinas, ang politiko. Diba? Hindi kaya baka biglang bumuelo to bandang huli, biglang tatakbo na. Malay natin. Sitahan. Tingin na ng maling ginagawa. Parang feeling ko, pag pumasok ako dyan, kahit gumawa ako ng kabutihan, ganyan din ang mangyayari sa akin. Hahanapan pa rin akong mali. So, sahanap din ako ng mali ng mga kalabang ko. Parang, di ba, public service eh. Ang nangyayari, hindi, public, away. Ang hirap. Public away, no? Naku, Willie, yari ka dyan. Baka mamaya mabanggit mo ni si Ma'am Shitars, paguruguro ka nun, sige ka. Ngayon, medyo hindi na ako ma-interesado sa politika. Kaya nandito ako ngayon sa TV5, kaya ako bumalik, it's because tutuloy ko na itong programang to na hindi mas masaya ka dito. Siyempre, pag nasa politika ka, mas marami ka magagawa. Di power ka eh. Mas malaking pera yung makahawakan mo, di ba? No, mas malaking, kagaya ba ng 500 billion na Willie Rebillame? Kagaya ba ng 500 billion na sabi ni Willie, mas malaki yung mahahawakan mo. Tama naman siya. Magagawa. Di power ka eh. Mas malaking pera yung makahawakan mo. Diba? Di ba? Ilang billion yan na maitutulong mo. Hindi. Pinapatamaan mo si Tamba, Sir Will, ikaw Lang, ang hirap naman gumawa ng isang bagay na ganyan na hindi naman na-appreciate ng ibang tao. Dito wala kang ganun eh. And I pay my tax talagang legally. Yung tax ko talaga legal na legal, kung alam nyo lang yan. May mga iba nga, ba't ka magbabayad ng ganyan ka lang? Yun ang totoo, yun ang dapat. So, hindi ako loloko ng ganyan, hindi ako nandadaya sa pera. Hindi ko kayang, alam mo, pinakamasarap sa lahat, sa ating lahat, yung nakakatulog ka na mahimbing. May peace of mind ka. Yun, ang pinakamaganda talaga dun, sa totoo lang. Peace of mind. Kasi pag wala kang ganyan, katulad ko, diba? Yung marami ang mga galit na galit sa akin dyan, yung mga dati kong kasamaan. Yung mga itsura nila ngayon, parang puyat na puyat lagi, stress na stress. Wala, hindi nakakatulog ng maayos eh. Ikaw ba naman, tingnan mo. Kaya sa sobrang inggit nila sa akin, tingnan mo na may upgrade ng live ko. Tapos bukas sa Makalawa, nasa Hong Kong na ako. Tapos sila, hanggang Pilipinos lang. Alam na! Diba? Tama naman sinabi ni Senator Willie. Ni Kuya Will, na mas maganda may peace of mind. Nakakatulog ka ng mahimbing. Tapos diba, tingnan nyo ako, may pa-aircon. Maya pagtas ng live ko, tutulog na ako. Diba? Sa buhay. Mga ilang araw, nasa Hong Kong na kami. Pa-picture na lang sa Hong Kong. Diba? Kaya tas yung mga kasamahan ko dati, hanggang ngayon, nandun pa rin sa mga hawla nila. Hawla. Diba? Tapos yung mga gusto nilang i-content, hindi nila gustuhin na i-content kasi nga hindi pwede kasi by script sila. Per script 30,000. Yun yung sinasabi ni Sir Willie Rebillame na may peace of mind. Yan yung dapat panatilihin natin. Diba? Ang sarap kaya niyan, may peace of mind. Kaya abangan niyo yung pagpunta namin ng Hong Kong, ha? Ibig sabihin, wala kang ginagawang mali at wala kang kasalanan. Huling tanong, Willie. TV5. Tatlong tanong pa. TV5. Nandyan ang TVJ, ang Itbulaga.
nandyan si Senator Raffy at Tulfo. May passport ka na, tol. Siyempre. Kasi kakso na kasi kayo. Oo, para sabay-sabay tayo doon. Sarap sarap pagkain doon. Kaso huwag lang kayo masyadong lagalag, ha? Mga DDS. Oo, baka biglaan mo wala sa Hong Kong. Tapos hindi pa kayo marunong magsalita ng lengguwahe nila doon. Oo, baka imbis na Hong Kong language ang sabihin nyo, Pampanga at Pangasinan ng Panggalatok yung salita nyo doon, ha? Diyan, nakita ka ba ng mga peace of mind na adik? Ano na? Jane, nakakita ka ba? Oo nga pala, no? Hindi ko na masasabing mga adik yung mga dati kong kasamaan. Pero yung isa doon, mukhang adik. Yung puro libag yung mukha. Meron na ako, nabigay ko na. Hindi, inaantay ko pa, schedule yun sa akin. Tsaka matagal pa naman yun, kaya medyo chill-chill lang ako dito. Chill-chill lang. So, yan lang yung sinabi ni Willie Rebillame, no? So, kayo, anong masasabi nyo sa sinabi ni Willie Rebillame na mga pahayag, no? Matungkol. Alam nyo, totoo naman yung sinabi niya, kasi puro gulo lang din, no? So, speaking of Willie Rebillame, gusto nyo ba may papanood sana ako sa inyo? Kaso baka bigla kayong magalit sa akin. Speaking of Willie Rebillame, may papanood ako sa inyo. Kaso, wag na to. Ito kasi sila dito, nagbabanta. Delikado. BBM, pinag-iingat sa mga Duterte. Hindi ko alam kung bakit pinag-iingat at anong klaseng pag-iingat. Ang Duterte, ang ano pa talaga, ang Duterte pa talaga yung mag-iingat sa kanila. Hindi ko masyadong tukoy, ha, kung anong klaseng pag-iingat ang gagawin ng mga Duterte. Hindi ko alam kung anong klaseng kabubuhan to.